Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, shoutout muna tayo. No? Maikli lang tong video na to, may lakad kasi ako eh. May lakad, kaya umaga ko na sinut. Kasi usually gabi ko sinushoot eh. Ang liwanag nitong kapaligiran ko, no? Sobrang liwanag pagka maaga. Anyway, shoutout muna tayo unang-una dito kay Sir Emil Zamora. Sabi niya ni Sir Emil Zamora, shoutout po Sir Bungo from Germany to Baguio. Lagi akong nanonood sa mga videos mo. Teacher po ako. Nakakahiya tuloy pag may nanonood sa akin teacher, no? Naisip ko na ah, yung mga pinagsasabi ko ba tama? Feeling ko lagi may magko-correct sa akin pagka teacher na nanonood sa akin. Salamat, sir. Kakahiya tuloy. Hello, Sir Jeffrey D. Guzman. Hello. Sir Martsan. Hello. Sabi ko ni Sir Boy Tigasin, paano po ma-shoutout dito? Ilagay nyo lang yung yung name nyo, tapos yung word na shout out. Ganito kasi finifilter ko eh, makikita nyo dito. Tina-type ko kasi dito yung word na shout. Pag may nakapa na shout, maglalabasan yung shout out. No, kaya ang ita-type nyo, shout out na magkahiwalay or shout out na magkadugsong. Ha? Para ma-filter ko. Sabing gano'n ni Sir PCCP Tech. Shoutout Boss Bungo, sana may link ng video na pinapakita ni Donsky about do sa sinabi ni I Am Reverie para malinaw po yung video, puro kasi may cut. Eh syempre, narrative niya yun eh. Na re-retokehin niya, parang hindi naman kayo sanay na mag-retoke ng video dyan. Doon sa tungkol sa debate namin, bandang huli nga nung debate namin, nagkaayos kami ni Sir Rib eh. Pero hindi niya hindi niya ipopost yun. Talagang ang pipiliin niya yung mga sagutan namin na hindi ako nag-i-explain. Next! Ma'am Maria Socorro, na shoutout ko na to, no? Anyway, maikli lang itong video na to, mga kababayan ko. Ito ay pinasa ni Sir anong name ni Sir? Sorry, Sir ni Sir Jed. Feeling ko Jed Mendoza ang name nito. O Jed Mendez. Kasi ang name ni Sir ito eh. Pakita ko, Sir Ayun Jed. Tinanong ko paano babasahin daw yung name niya. Hindi niya sinabi. So may post sa Reddit, no, nito. So ito yung re-reactan natin. Hindi to video ha. Ito daw, we took a photo in our office and a woman appeared. So ito sa gilid, no? O nga no, medyo maputla ito si nanay. Sabi ganun dito sa caption, my office mates took a photo sa office kasi they were wearing our uniform. Phone ng isa yung gamit, pagka-send ng photo sa messenger nung isa, ika-crop niya sana, then napansin niya yung babae sa gilid. I was seated on the side and yung babae was supposed to be seated in front of my table. There is no one there, backpack lang nung office mate ko yung nakapatong sa table. The fuck is this? So ito yung post, no? Then may isa pang dito eh. So ito yung supposed to be office, no? What do you mean office? Ano ba ito? Faculty ba ito? Hindi kasi nilinaw kung anong klaseng opisina to eh. Pero malamang opisina to, ibig sabihin, may mga transactions na nagaganap dyan. Feeling ko faculty ito eh. Tama ba ako? Then mga teachers ito. Wala tayong clue kung ano to eh. Kasi yun ang need nating malaman dito sa video na to. Pagka picture kasi ang pag-uusapan, talagang debatable yan. Hindi katulad ng video. Kasi sa video pwede natin malaman na pareidolia, pwede natin malaman na glitch ng sa kasi sa picture kasi katulad nito, no. Ito yung picture. Wala hindi natin malalaman talaga diyan eh kung ano ba ito. Obviously, hindi ito pareidolia.
Kasi talagang tao ito eh. May kilay, may mata na nakatingin. Tapos, may buhok, no? Now, ang nagiging questionable dito sorry. Sa picture na to, ang nagiging questionable dito ay yung kutis ni ate. Hindi siya normal eh. Tama? So, dahil hindi normal, mas madali isipin na ito ay paranormal. Kasi, pero wag nating kalimutan, ito ay opisina eh. Marami kasing pwedeng mangyari sa opisina. Pwede ha. Lahat ng sasabihin ko pwede, hindi ko sinasabi na ito yung nangyari. Pwede na may nanay na pumunta diyan, 'di ba, na kinakausap yung teacher. Sometimes no, pag busy tayo, hindi naman tayo aware na kung ano nangyayari sa paligid eh. 'Di ba? Basta ang focus natin magpicture sa kasama natin. Basta hindi tayo aware sa paligid natin na nangyayari. For example, ganito yan, ano, matagal ko na example to eh. Pag ikaw ay nasa klase, halimbawa, no, nasa klase ka, busy kayo magdaldala ng seatmate mo, ng kaklase mo. Anong pinanood mo kagabi? Maganda yung napanood ko kagabi, di ba? Busy kayo. Then suddenly, tatawagin ka ng teacher. Ngayon, hindi mo alam yung tinanong ng teacher kasi hindi ka aware sa nangyayari. Ang busy ka yung kwentuhan yung dalawang magkaklase eh. 'Di ba? Pero may tinanong yung teacher. Ngayon, hindi mo lang alam kung paano sagutin kasi hindi ka nakikinig. Yung attention mo nandoon. Pangalawang example, pwede mangyari, nasa exam kayo, kumukopya ka, concentrate ka mangopya. Biglang hindi mo namamalayan yung teacher pala nasa harap mo na, tinitingnan ka na nangungopya ka. 'Di ba? Anong ibig ko sabihin? May mga time kasi na katulad yan, focus kayo sa isang bagay na magpicture. Unaware kayo sa paligid eh. Then suddenly, marirealize, may nakaupo pala. May Now, ang tanong, bakit ganyan ang kutis? Walang normal na tao na ganyan ang kutis. 'Di ba? Maputi yung kutis. Sino naman tao may ganyan? Normal ba yan? I agree, hindi yan normal. Pero, sa mga nanay, lalo na yung mga probinsya, alam niyo yung product na Chinchansu? Yung pampaputi. Mabenta sa pharmacy ko dati yun eh. Yun yung, pati yung Jowly. Yung mga Chinese brand na pampaputi. Uso yan sa mga matatanda noon at sa mga probinsyana. Kasi ganito yan, pwede kasing ganito yung sa Chinchansu katulad nito, no? May mga meme na kumakalat na hindi proportion yung pagkaputi ng kutis nila sa So may nangyayari talagang ganyan. Na minsan akala nila, ang ganda-ganda, maputi ka nga naman, pero yung braso mo hindi nagmamatch doon sa kulay ng mukha mo. May nangyayaring ganito. Na feeling nila ang ganda-ganda dahil pumuputi pero hindi nila alam sobrang puti na nung mukha nila na sobrang artificial na pero yung yung braso nila hindi ganun yung kulay. Madami yan lang ang nahalukay ko eh na epekto ng Chinchansu eh. Katulad nito no, hindi naman siya masyadong halata. Pero nakikita mo na may bakas na mas maputi yung mukha niya kaysa sa Ito yung pinakamalala eh. Ito talaga eh. Yan eh. 'Di ba? Na kung titingnan mo itong picture, pwede na ito ay produkto ng Chinchansu. Well, ito ino-offer ko lang yung logical kasi mamaya ito kasi yung mga madalas itanong eh. Meron ba kang ganyan ng kutis na Meron. Or minsan nga hindi marunong gumamit ng powder eh, ng foundation eh. Yung makapal talaga gumamit. 'Di ba? Now, hindi ko naman sinasabing hindi ito paranormal, pero wala tayong kasiguraduhan na ito ay paranormal eh. Marami kasing pwede mangyari katulad ng mga binigay kong example. Now,
yung pagiging solid na ito ay paranormal, wala naman tayong panghahawakan kundi kwento lang nila eh. Sinabi nila doon na sila lang. Pwede ba natin panghawakan yun na sila lang ang nandun? May footage ba ng CCTV nung time na kumukuha sila ng picture na ganyan ay sila lang? Kung wala, hindi natin alam kung anong totoong nangyari. Hindi ko naman sinasabing sinungaling sila. Katulad nung sinabi ko kanina, pwede kasing hindi naman nila napansin na nandyan yan eh. Nasaglit lang yung babae, may katransaction siya dyan, na umalis din agad. Or kung sino mang random na tao. Kasi opisina yan eh. Obviously, dahil opisina, marami sila dyan. Maraming pwedeng nagdala ng ulam, ano dyan. Diba? Kahit nung yung opisina namin sa Robinson Supermarket, bagamat may kanya-kanya kaming cubicle doon, parang public din yun eh. Pumapasok doon yung maintenance namin. Makikipag-chismisan doon sa isang bisor. Di ba? Yung biglang pupunta doon yung maintenance namin. Dahil pinapasok nung isang bisor, tinatanong, kilala mo ba yung poging customer kanina? Mga ganong, di ba? Hindi siya hindi siya yung talagang airtight yung Inuulit ko hindi ko sinasabing hindi ito paranormal. Malay mo naman, 'di ba? Malay mo. Pero may possibility hindi talaga siya paranormal eh. Hindi porket na wait lang ha. Ano ang pagbabasihan nyo na ito'y paranormal? Dahil lang ba sa kutis nung nito? Ni ate? Pag yun lang pagbabasahin nyo, mababaw yun. Okay lang sana kung ituturo nyo, parang transparent kasi si ate eh. Para siyang usok eh. Hindi eh. Kasi pwede itong makuhanan as tunay na tao eh. Diba? Now, kung ang pagbabasihan natin ay yung testimonya nito, wala eh. Hindi naman natin mapoprove na totoo ito eh. Yung napansin yung babae sa gilid, I was seated on that side. Yung babae was supposed to be seated in front of my table. There is no one there. Sinong magpapatunay niya? Ikwento mo lang yan. Diba? Wala namang mag-o-audit niyan eh. Kung totoo talagang kayo lang dyan eh. Dahil ito ay, lang. Kahit ako, pwede ako mag-set up dito, Tawagin ko si Lola, yung nagbebenta ng dyan sa tapat namin, ng sari-sari store. Patayuin ko siya dito sa gilid, Tapos, sabihin ko sa inyo, ako lang mag-isa dito eh. Mau-audit nyo ba ako kung totoo yung sinasabi ko? Hindi. Siyempre, ang panghahawakan nyo lang doon yung kwento ko. Anong gusto kong i-promote dito sa channel na to, Ayoko lang talaga nung maging habit natin yung basta-basta tayo maniniwala. Kung maniniwala tayo sa isang bagay at ito ay mapapatunayan na talagang totoo talaga ito, darating yun eh. At kung magkamali tayo ng tingin na siya ay hindi totoo, di ba? Wala namang masama doon eh. Hindi ko correct natin ang sarili natin. Totoo pala talagang wala siya kasi may nakitang CCTV na nung time na pinicturean niyan ay wala silang katabi. Darating yung time na yon kung darating yon. Pero mas maganda by default, By default, hindi dapat tayo naniniwala agad-agad by default. 'Di ba? Kasi madali yun eh. Paulit-ulit ko sinasabi dito, Pag sa isang bagay hindi ka naniwala, madali lang bawiin yun eh na, ay, totoo pala. 'Di ba? Pero pag ikaw ay naniwala na sa isang bagay at biglang mapapatunayan na hindi pala totoo, mas kahihaya ang kalalabasan mo nun. Kaya ang natural response ng tao, ilalaban na nila na totoo yung nakita nila. Kahit nagmumukha na silang tanga. Kasi magmumukha silang uto-uto pagka napatunayang fake yung pinaniwalaan nila eh. Mas nakakahiya yun. Yung maniwala kaagad, tapos napatunayan palang hindi totoo, kesa dun sa hindi ka muna naniwala, then papapatunayan na totoo. Diba? Ibig sabihin kasi,
nag-iisip ka. Hindi naman bawal yun eh. Yung ano, yung magsuri ka muna, hindi bawal yun. Hindi ko nga alam ba't nagagalit kayo agad every time na nagsusuri tayo. Eh yun naman talaga ang dapat gawin eh. Yun ang tool natin, hindi lang sa paranormal kasi mapapakinabangan yung ganyang attitude. Kahit pagdating sa mga investment na papasukin natin, yung skepticism kasi ano yun eh, magandang panlaban yun eh, para maloko tayo lahat eh. Yun ang first line of defense natin. Di ba? Now, kung totoo yan, wala namang mawawala sa atin. Eh, di totoo. Di ba? Pero dito kasi, in-explain ko yung mga possibilities na, ano, na pwedeng mangyari. Di ba? Kasi kung lalabanan nyo ko dito, ano yung magiging patunay nyo na paranormal ito? Ito lang? Itong testimonya na to? Kahit sino pwedeng mag-caption ng ganyan eh. Kahit nga yung mismong hindi involved dyan sa picture na yan, pwede niyang i-claim na sa kanya yung picture na yan at i-caption niya ito. Diba? Inuulit ko hindi ko sinasabing sinungaling yung nag-post nito sa Reddit. Sa Reddit kasi ito eh. Hindi ko naman sinasabing sinungaling yon. Pero sure ka ba na matapat siya? Hindi mo naman siya kilala eh. Minsan nga kahit kilala mo na, sinungaling pa rin eh. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, ano naman ang mapapala niya kung magsinungaling siya? Aba, pag napansin ka at nag-viral yung ano, masarap na fulfillment 'yon sa mga tao na ano, na loner, sa mga tao na hindi nakakaranas ng recognition. Big deal sa kanila 'yon. Pwede. 'Di ba? Kaya kung itong titingnan natin, kayo, no? Inuulit ko naman, ano, kung naniniwala kayo agad dyan, sige, go ahead. Maniwala kayo dyan na yan ay paranormal agad. Wala namang problema eh. Basta kung akong tatanungin nyo, pwede siyang ma-explain ng ano eh, ng as normal eh. Nang hindi siya paranormal eh. Sorry, yun ang stand ko. 'Di ba? Unless na makapagbibigay kayo ng solid na may establish nyo talaga na kayo lang dyan. Katulad doon sinabi ko kanina, no? Nung nagpipicture kayo yan, it's so happy na may CCTV pala dyan sa inyo. Sa loob ng opisina nyo. Na nung time na nagpipicture kayo, nakikita doon na wala talagang babae na kamukha nito. Yun. Pwede pa. 'Di ba? At magma-match dun sa date nung kung kailan nyo kinunan at sa date ng CCTV. Pero kung ganyan, hindi. Sorry. No? Ngayon, kung magagalit ka, aawayin nyo ko dyan sa comment section, di maniwala kayo, wala pong problema. Ako na mismo ang magsasabi, kayo na ang wag maniwala sa akin. Yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.